Maraming salamat po muli. Kaya natin po kami mapagpulay-pulayan ang iyong salita sa pagpupunan ay patuloy na magpalakasan sa isa't isa, Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa oras nito. Patuloy na samahan niyo po kami. Wala ko siya sa matapos Panginoon. Marami po gawain. At hindi ko na gagamitin sa panguna po ng langit po Panginoon. Siya magtuturo po sa amin sa oras nito. Tulong po siya sa pagpapagawa, sa pahiyakan, lahat ng aming pagbigayan na patuloy na ibigay sa amin. Palakasan sa amin sa palakayan. So, hindi po po ng bawat isa i-share sa mga ito. Patuloy na ito po kayo na magbigay na dapat makakarungan o makapagilan at buhay. Patuloy na ito lamang may taas at maparangalan tayo sa mga buhay sa mga. Puri ka namin, pinasalamat at pagkaisan at katagpuyan Panginoon ang bawat ito. Kaya sa ngayon lahat ng nakarapan ng salamat sa pangalan po. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Ano tayo, meeting tayo na ano naman, kaberya na naman po kasi kami dito sa bahay. At pasensya na po sa mga nangyayari. Nakalive tayo pare. Siguro di naman po lingid sa lahat ano po yung mga balita dahil tinuring na po kasi namin pamilya tong ano tapos medyo dito po yung problema kaya affected po ang buong pamilya. At ganun pa man po ay umaasa po kami sa kanilang pakikipag-cooperate. No? Hintay lang po kasi talaga namin lumabas po yung tao para po maayos na. Kaso ayaw pong lumabas dahil kami nakikipag-usap kaya lalong lumalaki po yung problema. Ganun pa man po ay mag-focus po tayo ngayong gabi sa ating pong pag-aaral dahil gusto po kamustahin ang pong Bible devotion. Dahil nga rin po dito sa nangyaring problema ay kumbaga dahil ang ako po personally, syempre yung isip ko tsaka yung malaki po kasi yung tawag dito. Dahil kumbaga kapag may live ako kasi lagi host Ako host sa Telegram channel. So parang yung isip ko drain sa mga nakarang araw. Dahil syempre siguro kaya medyo ako rin pero ganun pa man ay netong nakarang linggo ay nakabawi na uli ako sa pagbabasa. Pero lahat po tayo mga kapatid tuloy-tuloy po sa pagbabasa. So kamustahin ko lang po pakitaas po ng kanang kamay lahat po ng updated sa current po natin calendar. Yun po ang updated. Brother Mario, Brother Al, dalawa na lang ata ang ay nagi. May kulit. Di pa. Konti lang po lang. 23 lang. Si Kuya Jo. Kulang ng 4 na box. Si Brother Richard. Nasa uli pero maabot. Yo. Gusto na rin. Ayos. Pare Marlon. Ganun na rin ako. Nasa uli pero maabot. Pareho tayo pare. Brother Joel, di pa naman kayo po, sa natutuloy nyo po sa meron ding mataas, meron ding medyo Pero yung pinakamaba ko, nasa 20 plus na ako. Maganda rin magiging Bumabasa, parang talo nyo pa po ako. Anong weeks na tayo Kaya ngayon? di ako nakaka-attend dito, tuloy pa rin yung Yun, tama. Anong tanong weeks? 23. 23. Ba, naka-24 na ako yan. Overtake ako pala. Isa lang yun. Buti sa overtake. Ang gusto ko lang po kamustahin kasi nung nakaraang linggo ay nakiusap po ako kay Ginaparing Alvin na doon po magtuloy dahil nga po nasa Laguna po kami that time dahil si Tatay Ram wala pong kasama. Inano ko na rin po para may kasama po. Kamusta pare ang mga Pag-record ko. Ay. wala kayong kinay. Pare, yung updated sa mga hindi, nakasulat lang yung dito. Ipapaliwanag mo. Ay, mga siner. Versus chapter. Marami din. Nasa ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ang dami din ano, mas marami pa kayo. Si ano, si paring Ryan, Sabi din ni Brother Ryan nung linggo, pupunta daw ngayon. nahingi ng ano, yung ganito. Oo, sabi ko, bigyan kita, ang pupunta siya ngayon. So, kala ko makakasama kasi sabi niya. Ano kasi yung motor niya battery operated yan. Nagkakaproblema. Yo. Parang may message ko na lang din siya para kung ano daan na lang sa. Pero kamusta naman ang ano? Kamusta naman yung kabuuan? Parang ganun din yung ayoko na magpaliwanag si brother, paliwanag mo. Ano? Ala, Hindi ikaw. basta naging malinaw Hindi, ano, maganda ano, naman. Para Parang ano ba yung ginagawa natin? Meron tiga ano. Nagmerenda daw, pare. yung sharing ko kay Brother George, yan ako na lang. Pero nakapag ano na ba na? Merenda na lang. Brother Ronnie, Brother Kanino Al, ba? Brother Al, Brother Jojo, Brother Pabjik. Pabjik. Brother JC. Kala may ay. Brother Joel, Brother Simeon, Brother Ryan, Brother Mario, Brother Chad. Okay, nanood ko to sa akin. So ngayon po ay magiging same thing po, no? Magiging split lang po ako ng konti sa orasan natin. Okay lang po ba sa inyo yan? Nasa sayo. Minimum of 2 minutes, maximum 3 minutes. Ready, labasan po natin ang ating mga notebook. Ay, wait lang, sino pa ba hindi ko natanong? So, di ba si Brother Andyan, natanong ko na pala. So, paglilipas na itong mga problema na ito, magreklamo din talaga. Plano ko mamundok eh, magbabasa lang ako maghapon. Ano, sa DRT, di ba? Maganda tahimik. Jojo Santiago. So, sige po, simulan po natin kay Brother Al, pag ganun po tayo. Ay, okay ka na ba? Ready ka na? Anong dito? Ito ka ba? Wait lang po, bago po magsimula si Brother Al, si Brother Jason po, yung bago natin kasama, na miniting ko po siya kahapon, kahit kung ano. Kasi pag Lunes wala po siya. So, finish ko po nung ano. Pangalawang linggo na namin nag-meet ni Brother Jason. At ano naman po, tuloy-tuloy din po yung kanyang pagbabasa. At nakakatuwa rin po na iba yung puhaw niya sa kanyang puso sa Word of God talagang umaalam. Update lang po. Si Brother Jonas naman po, masama po ang pakiramdam, kaya hindi po makapunta. Pero sabi ko, punta siya itong mga susunod na araw para makapag-usap kami one-on-one. So, yun lang po. Brother Algo. Okay. Ito po sa Isaiah chapter 59. 1 and 59. 2. Tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan. Maganda po ng mga talata po ito kung paano pinapakita po rito yung isang kapag hindi po narinig ng ating ang ating mga panalangin ang dahil sa ating mga kasalanan, pagkakamaling mga nagagawa. Kaya yun po yung nagpapakubli para hindi matugunan yung ating mga kahilingan sa Diyos. Kaya sabi nga po rito, tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan. Sabi po, may kakayahan po ang ating Panginoon upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong mga hinaing. Kasi nga kung naririnig po ng Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan, kaya lang kung minsan hindi po sinutugon ng ating Panginoon dahil maaaring ayaw po niya tayong mapahamak or mawalay sa ating Panginoon. Kaya ang nagiging sanhi ng ating hindi tinutugon ng ating Diyos ang ating mga kahilingan dahil sa ating mga
kasalanang mga nagagawa. Kaya sabi nga po dito sa verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Yon. Yung mga nawawalay daw po tayo sa ating Panginoon dahil dun sa mga kasalanang ating mga nagagawa. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan. Yun po yung mga dahilan. Kaya tanggalin po natin yung bara na yon para tuloy-tuloy po yung kapag tayo pinanalangin sa Panginoon, tutugunin ng ating Panginoon ang ating mga kahilingan. Alam naman po natin, hindi po bingi ang tenga ng ating Diyos at handa po niya tayong tulungan, pagpalain, samahan sa lahat ng oras dahil siya ang nagsabi, hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Dapat lamang ang puso po natin ay maging maayos, maging malinis sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Tama po? Pasok sa oras, 2 minutes and 25 seconds. Diba? Pero ano mo yung oras, pero nabuo mo lahat ng gusto mong sabihin. Amen. Purihin ng Panginoon. Halimbawa po ba sa panahon po ngayon, mga kapatid, tatanungin ko po kayo, bilang Kristiyano o tagasunod ni Kristo, di ba naniniwala tayo na tayo nilinis na sa ating mga kasalanan, yung kasalanan natin noon, ngayon at bukas. Kung tatanungin ko po kayo, kung binayaran na ni Kristo yung kasalanan ko, pati magiging kasalanan ko, magiging bulag pa kaya, magiging bingi pa kaya ang Diyos sa akin kung ako yung mananalangin? Dahil dito ang sabi, kaya bingi ang Diyos sa mga panalangin natin dahil sa ating mga kasalanan. Pero tayo ngayon bilang Kristiyano, kung si Kristo binayaran na ang ating kasalanan noon, ngayon at magpakailanman, ibig sabihin ba hindi bingi ang Diyos sa panalangin natin? I mean, hindi ba niya didinggin ang ating panalangin? Didinggin niya. Pwede hindi. Kumbaga, depende pa rin sa kailangan. Siguro, pwedeng linawin natin doon, magkaiba yung wala siyang pakialam. Sagot siya pero iba yung sagot niya. Halimbawa sa atin ngayon bilang mga Kristiyano, kasi alam natin ang kasalanan natin ay si Kristo ang nagbayad. So, pero hindi nangangahulugan na para bang okay na tayong magpatuloy sa kasalanan dahil bayad na pala yung ating mga kasalanan. Yun po yung kamangmangan ho na katuwiran. At hindi ho natin yun pinopromote yung ganong baluktot ho na katuwiran. Ano? Dapat nga makita natin yun bilang malaking pasasalamat dahil merong ganong pintuan kung saan may nagbayad ng ating mga kasalanan. No? At bilang nakakaunawa at binuksan ho ng Diyos ang ating puso doon, tatakbo tayo doon. Amen? Hindi ho tayo kailangan pilitin na pumasok doon dahil iintindihan natin na si Kristo lang ang daan sa aking kaligtasan. So ngayon, bilang mga Kristiyanong pinatawad ng Kristo, meron lang tayong kumbaga confidence sa panahong tayo man ay nagkakasala, basta tayo po'y magpakumbaba lamang. Amen? Aminin yung ating kasalanan. Ang Diyos naman po ay laging nariyan para tayo po ay tugunin kung ano man po yung ating dalangin ayon sa kanyang kalooban. Salamat, Brother Al. Paring Alvin, your timer starts now. Nandito na po sa akin yung Kawikaan 3:5. Oh. Basahin ko na po. Amen. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Ayan. Sabi nga dito, kay Yahweh ka magtiwala buong, hindi po sabing kalahati, buong puso at lubusan. Sabi nga sa buhay po natin na bilang nakakilala sa Diyos ay dapat po alam natin kung paano tayo sa sitwasyon ng buhay po natin, kung paano tayo magtitiwala at patuloy na lalapit sa ating Panginoon. Sabi nga dito, yung pagtitiwala dapat sa Diyos yung buo. Sabi nga yung 100% mo talaga nakakatiwalaan sa buhay mo na walang pagaling-langan. Sabi nga dito, hindi pwede yung kalahati puso. Yung kalahati, nagtitiwala ka sa sarili mo, yung kalahati sa Diyos. Kaya sabi dito, buong puso at lubusan magtiwala. 100% po dapat po yung pagtitiwala ay sa Diyos po. Sabi nga, ang itutuloy po natin,
wag daw tayo mananangan sa sarili nating karunungan. Bagkat yung sariling karunungan po natin ay yung sariling kaisipan ay pwede pong nandiyan pwede tayong pumalpak. Bakit? Sa sarili mong karunungan, hindi yung karunungan ng Diyos ang ginagamit mo. Dapat po alalahanin po natin lagi sa buhay po natin bilang tumanggap kay Kristo, ay dapat po yung pong karunungan ni Kristo lagi ang ginagamit po natin. Binigyan tayo ng karunungan ni Kristo na nababatid natin sa buhay po natin kung ano yung mabuti at masama. Dati lang po wala tayong pagkalam sa mga bagay na ginagawa po natin. Kahit anong gawin natin, okay lang. Pero ngayon, sabi nga dito, yung buong pagtitiwala sa Diyos dapat ibinibigay po natin. Ano man yung mga balakin o plano po natin sa buhay, kailangan po lagi po natin kasama ang ating Panginoon para yung buhay po natin ay maging maayos, matagumpay. Bakit? Dahil pinagkakatiwalang buong puso si Yahweh. Sapagkat sabi nga, pag pinagkakatiwalaan natin sa buhay po natin ang Diyos, tiyak po yung buhay po natin ay magiging maayos at maganda. Bakit? Ang Diyos kasi pinagkakatiwalaan mo. Kaya bakit yung buhay po natin ngayon ay naging maayos? Dahil buong puso tayong nagtiwala at tinanggap po natin sa buhay po natin si Kristo. Kaya sabi nga po, buong puso. Kaya yung pag-ibig natin sa Panginoon, kailangan po at yung pagtitiwala yung buo, hindi po kalahati. Kalahating nagtitiwala sa kanya, kalahati nag-aalala, hindi po kailangan. Kaya sabi nga doon, buo, puso. Amen. Yung puso po natin ay buo, hindi po kalahati. Mahirap po yun pag namamangka ka sa dalawang ilog. Sabi nga po, napakahirap. Sabi nga po, magtiwala tayo sa Diyos. Pag nagtiwala, ganun po naging pananaw po natin bilang Kristiyano, tiyak po ang buhay po natin ay magiging maayos, matagumpay. Bakit? Nagtiwala kasi sa Diyos ng buong puso. Amen. Kaya po natin gagamitin sariling karunungan dahil papalpak po tayo pag sariling karunungan. Pero pag karunungan po na sa Kristo, mapapabuti po tayo. Yun lang po. Pasok, 3 minutes. Halimbawa, application tayo mga kapatid. Application in real life. Halimbawa, sabi ng Panginoon, halimbawa, topic natin, pagpapatawad. Diba sabi niya, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Yung sarili mo kasi pagkaunawa, dahil sa tingin mo, hindi patas kung hindi ka magpapatawad. Diba? Pero sabi ng Biblia, huwag ka sa sarili mong katwiran ka, mga tuwiran. Dahil yung katwiran mo, hindi laging tama. May panahon ang katwiran natin ay tama, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kaya dapat sa Diyos tayo magtiwala ng buong buo kasi sigurado gagawin niya tayo sa bawat mga desisyon na gagawin. Salamat, paring Alvin. Kuya Jo, bagsak mo na yan. Timer starts. Isang palundagan lang. Makamalito. Amen. Nakakalam po ay dito po sa Exodus. Balikan na lang ho natin yung Sige po. yung mga nakaraan ho natin mga weeks dahil yung mga na-miss ko kasi ako. Dito po sa 17 verse 9. Exodus. Po ay patungkol po kina Moses at kina Josue nung sila po ay nagpaglaban do sa mga Amalekita. Sabi po rito sa 9. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pagpaglaban sa mga Amalekita. Hawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Then sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. 11 po tayo focus. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Amen. Ito lang po tayo. Amen. At dito po ay baga ang nagre-reflect na po sa akin ito ay kapag sa ating bumabuhay ay kapag ang Diyos ang natataas lagi, di ba? Nandun ho yung
pananagumpay ho natin sa mga hamon ng ating mga buhay. Baga, at napapatunayan naman ho natin ito sa ating mga kanya-kanyang karanasan, di ho ba? Kapag tayo po ay talagang masidhi ho tayong na nakikipag-niig sa Diyos, na nandun lagi yung ating pong pagkikipag tagpo sa Kanya, sabi nga ay nandun ho lagi talaga yung tagumpay ho natin sa mga problema man yan, di ba, pagsubok, at anumang mga bagay na hamon ho sa atin. Tiyak na tayo po ay nagtatagumpay. Amen. Kapag ang Diyos ang natataas sa atin. Kapag naman ang Diyos ay atin nang tinatalikuran, binabaliwala natin yung kanyang masalita, hindi na tayo nakikipag-usap sa kanya. Tandaan mo natin, tayo po ay talo talaga. Di ba? Kaya may mga Kristiyano kapag talagang nanlalamig na, kapag humarap na sa mga pagsubok, laban ng buhay, tiyak, hindi na alam kung saan pupunta. Tiyak ko yung pagkatalo ng isang mananampalataya. Amen. Yun lang po at maganda po. Napakaganda. Kinabutan ako ng konti din. Ang gandang reflection ng mga kapatid. Kasi totoo yun eh. Alam natin sa sarili natin kung ang Diyos ang natatanghal sa ating mga buhay. Hindi natin kailangan patunayan yun sa iba dahil nararamdaman yun natin. Kapag nandun tayo sa ganong level ng pamumuhay na lagi ang Diyos ang ating inaalala, ay mararanasan natin ng payapa kahit may problema, may pagsubok, ano. Pero sa kabaliktaran din, kung naman ang Diyos ay yun nga, kung hindi na natin pansin, wala na tayong pakialam, no? Ang bigat ng mga problema, yung bigat ng problema, dumodoble, lalong bigat. Salamat sa Panginoon. Salamat paring kay Kuya Jo. Kuya Chad, ikaw naman. Kawikaan naman na Kawikaan. para sa kabataan. 7, 10. Chapter? 1 hanggang 7, 10. Chapter 1. 7, 10. 7 to 10. 3 minutes para sa kabataan. Ating kabasahin. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang alaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng inyong ama at huwag pag walang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwentas na may dalang arangalan. Aking anak, sakali mang agiting ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Amen. Amen. Bilang magulang, tinuturuan po natin ang ating mga anak kung paano sila maging mabait, magalang, mabuti sa tao at magkaroon ng takot sa Diyos. Kung ang isang bata ay busog sa pangangaral at mulat sa salita ng Diyos, ito ay higit pa sa karunungan, sapagkat saan man dako mapatpad ang ating anak, dala niya ang mga pangaral natin. Halimbawa po kung ating anak ay may natapos na sa pag-aaral, maging matagumpay siya sa buhay, maging maayos ang pakikitungo siya sa kanyang pamilya at kasama sa mga trabaho, magiging mapagpala siya sa kanyang kapwa at magiging arangalan siya sa kanyang magulang. Amen. Salamat po sa binasa. Ano na lang po. Kasi nakapaliwanag na. Nakapaliwanag ko. Sabay niya yung paliwanag. Sa oras yung napakaganda nun, kasi
sabi sa English, sabi niya, listen my son to your father instruction. Parang pinagsasabihan niyo yung mga anak, mga anak, pakinggan niyo yung instruction ng inyong, parang related tuloy sa problema na meron kami. Makinig ka sa instruction ng iyong tatay, and do not forsake your mother's teaching, pati yung aral sa'yo ng nanay mo. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Paano nga po sa Tagalog ng 9? Tagalog ka Kaya na. Chad, yung 9, yung verse 9. That's na. Pakilakas lang po. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwentas na may dalang karangalan. Ibig sabihin, yung anak, kumbaga, nagiging napakagandang tignan dun sa bata na siya ay nakikinig sa ano ng kanyang magulang. Siya rin yung kumbaga napapapurihan dun sa kanyang pagsunod. Sa kabilang banda, kung lalapastanganin mo, halimbawa yung magulang mo, hindi ka sumusunod, lumalabag ka, so nagiging kahihiyan naman, di ba, dun sa on the other hand, yung pinakalabasan. Kaya dun sa verse 10, okay na ba ako ito kung nakasulat ba yung verse 10? May warning dyan. Aking anak, sakaling akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag at tanggihan mo sila. Kung maakit ka daw, kung akitin ka man ng kasalanan, ay huwag kang So, yan po minsan ang problema kapag naakit ng kamunduhan o ng kasalanan, doon bumibigat ang problema. Siguro po, may mga kanya-kanya tayong karanasan dyan, halimbawa sa mga kapamilya natin o anak natin, na minsan dumaraan po sa buhay ng pamilya, no, o kanino man, ay nagdudulot po talaga ng stress. Kapag mayroon pong isa sa bahagi ng ating pamilya na alam niyo na. Kaya po napakaganda na paalala po ninyo. And syempre sa ating mga tatay, sabihin din po natin yan or ituro din po natin yan sa ating mga anak. Thank you po, Kuya Chad. Paring Matlod, bagsak mo na yan. Hindi ka makasalamin. Saan tayo, pare? Timer starts now. Wala nang Sa oras. 1 Corinthians 1 Corinthians, 6:12. taklit. Takulit. 1 Corinthians. Sabi dito, ang katawan ninyo ay templo ng Diyos. May magsasabing malaya akong makagawa ng kahit ano. Yun. Ngunit ang sagot ko naman, hindi lahat ng bagay ay makakabuti o nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa kahit ano. Ngunit hindi ako magpapahalipin sa anumang bagay. So, sa isang tao, sa buhay po natin, meron tayong free will. Na ang bawat isa po sa atin may free will po tayo na para gumawa. Ang tanong, yung mga ginagawa po ba natin, damo na tayo nagsasalita, ito ba'y nakakabuti? Ito ba'y nakakatulong sa kapwa? Ito ba'y nagbibigay ng lakas? O damo na tayo gumagawa, depende sa ibang gawa, o gumagawa tayo ng labag dun sa utos ng Panginoon, makikita natin dito kung ano yung makakabuti at kung ano ang makakatulong sa buhay po natin. So, iyon ang dapat nating gawin. Kung ano ang magbibigay sa atin ng kapayapahan o kasiyahan, ay iyon ang kunin natin. At kung ano naman yung magpapatatag sa ating pananampalataya, doon po tayo mananatili. Sapagkat ang buhay ng bawat isa sa atin, sabi nga ng Bible, ano mang ginagawa natin sa salita o sa gawa, ay kinakailangan na gawin natin ito para sa ikararangal ng ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay, alam naman natin ng Diyos na siya'y tapat, mabuti, siya yung tumutulong lagi sa atin, nagmamalasakit, sa lahat sa atin, siya nagbibigay ng lakas, ng talino, ano mang ginagawa natin, ay gusto ng Diyos na lagi natin siyang papurihan sa ating pong mga buhay. Kaya may layunin ng Diyos kung bakit tayo, linikha tayo ng Diyos. Hindi lang basta, kung narinig yung na-post ko sa Facebook, hindi. So, na kung ano yung mga bagay na sa buhay natin talagang dapat na yung damo na tayo gumagawa,
wala, nakakakita man o wala, dapat yung parangal yung papuri sa Panginoon. Yun, salamat sa Panginoon. So, yung barawan ka. Amen. Praise God. So, maraming naka-ready yan. Sineshare Paggawa ni, nila yung punong-puno. sinare po ni Paring Marlon na bagamat may kalayaan ng taong gawin ang anumang gusto niyang gawin, ay bilang Kristiyano is hindi natin nahayaan na yung kalayaan na yon ay mabulid naman tayo sa paggawa ng kasamaan. So kumbaga nakapailalim pa rin tayo dahil meron tayong mabuting pastol. Sabi ng Biblia, alam ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ng tupa ay ayon sa sinasabi lang nung pastol. So hindi pwedeng lahat na lang pwedeng natin gawin. Actually, yung pong 1 Corinthians 6 verse 9, yan po yung isang sa verse 9, yan po yung isa sa verso na ayaw ho ng mga sabihin na nating tawag dito, yung mga LGBT. Kasi bakit? Sa kanila kasi okay lang yung, di ba, makipagrelasyon sa lalaki. Pakibasa nga po sa verse 9 nung pong 1 Corinthians 6:9. Sige, binasa. Medyo mahaba to. Hindi ba ninyo alam ang mga makasalanan na walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang iyong sarili. Ang mga nakikiyapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa at nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayun. Napakabigat nun. Parang 1 + 1 = 2. Parang hindi pwedeng makipaglaro bilang Kristiyano, hindi tayo pwedeng makipaglaro sa mga to dahil hindi ito kumbaga bahagi sa buhay ng isang Kristiyano. Pero ang Kristiyano ba ay pwedeng mahulog isa o ilan dito sa mga Pwede. ano na to. Pero anong kaibahan ng isang Kristiyano na halimbawa mahulog sa mga ganitong kasalanan? Kaya mo kaagad Piligil sa sarili. suko sa Nakakaingin ng takot. Siya po ay lalapit uli sa Panginoon, magpapakumbaba at tulad ng isang prodigal son na kahit na nilustay niya yung galing sa kanyang ama, ay siya pa rin po ay nagpakumbaba. Meron siyang pagkilala na siya'y nagkasala, no? Sa isang hindi ho kasi Kristiyano, wala naman ho yan. Halimbawa, magawa ho niya yung mga kasalanan na to. Tatawanan lang niya yan. Siguro may dahil sa tao, pero sa Diyos, hindi ganon. So, kaya halimbawa yung pakikipagtalik yung sa mga LGBT kasi inaano nila na para bang makakapunta rin sila sa langit. Parang ganon, no? Kontra nila ang salita. Ba't si yung boy Dapindaan. Okay lang sana sa mga bakla. Kuya, pinimano no? Ba't kagyan na nung parang Parang meron sila posibleng okay, ihalin tulad natin halimbawa yung LGBT sa isang magnanakaw. Meron ba umaattend sa church na nagnanakaw? So, kumbaga sa kabilang banda, pareho lang. Kumbaga ito kasi kumbaga bakla. Pero ang mahirap is tinotolerate or parang hinahayaan na okay lang po yung ganyan. Parang sinasabi na okay lang magnakaw. Kapag yun na yung estado ng simbahan, ganun yung tingin niya sa ganung kasalanan, doon ang malaking problema. Kasi syempre open po dapat ang simbahan sa anumang kasarian. Pero hindi dapat tayo nagtotolerate or kumbaga magandang tawag dito, pagpapaalala na paalalanin sila na yung katulad ng ganyang kasalanan at ng ibang mga kasalanan ay dapat iniiwan natin o sinusuko natin sa Diyos, sa Panginoon. Amen? So, salamat pare. Brother John, may gusto ka bang i-share? Meron bro, kahit hindi ako nakapag-call. Ito kanina pa ako kumukuha sa atin ito. Yung Matthew 6:33. Kung talagang tayo sumusunod sa Panginoon, huwag na tayo mag-alala sa mga bagay talagang sa nakikita. Lalo na sa hindi nakikita. Kasi ang Diyos talaga ang nagbibigay ng good, perfect sa mga binibigay niya sa atin. Paano pa tayo magre-reklamo? Kasi siya na may hawak sa ating buhay eh.
Amen. Bago pa, nasa tiyan ka pa lang nangyayari. Sabi niya, alam niyo na yung kukon mo. Kung magkukon ka, magre-reklamo ka. Kaya yung isang pastor na narinig ko, para pala kapag nagre-reklamo ka, kasi si Satan, naalala ko, sa langit, nagreklamo. Gusto niya, makakaharon siya ng mga pasunodin. Pero kapag nagkukon ka sa Panginoon talaga, sumusunod ka, kahit magkamali ka, ibabalikan kang tatay. Siya talagang may alam sa atin. Siya talagang nagkukon sa atin para lumapit tayo, para hindi tayo talaga lumayo. Talagang mas lalos pa tayong higingin natin, step lang. Ayun lang yung Thank you, Brother Mel. Yung pong Matthew 6:33 is yung but seek first his kingdom and his righteousness. Sa Tagalog po is Pero senior niya, 34 the 33. Ay, 34. Oh, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble. Kailangan mo nun. So, sa Tagalog po ay huwag kang mabalisa sa araw sa labas, hayaan mo Bukas mababalisa. mabalisa dun sa problema ninyo na yun. Ano? So each day daw, kada araw po is sapat na yung lakas ng Diyos na intindihin mo, huwag mo nang itama yung pangbukas. Bukas mo na lang harapin dahil mapapagod ka. So, ayan, salamat po, Brother Joel. Next po. Pastor Nad. Pastor Nad. Ito, excited akong pakinggan kasi. Tagal na naman na, di nakasama. Pastor Nad. Ano po tayo? Marcos chapter 7:21 ng Biblia. Marcos 7:21. Chapter 7:21. Sapagkat okay na. Okay po. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan. Yun. Nagudyok sa kanya upang magkiyapid, magnakaw, pumatay. 22. Mga lunya, magimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, Yun. kalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagyayabang, at kahangalan. 23. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Sabi nga po rito, pag daw magkihapid o pumatay. Dapat natin Alamin, no? Hindi nila saan eh. Kapit niya. May kamata. ipalinis natin sa Panginoon Jesus ang ating puso upang makita natin ang kanyang upang makita ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang mga gawa. Kaya hindi natin ma-appreciate ang kanyang mga gawa dahil sa balot ng kasamahang ang ating puso. Kaya daw hindi natin ma-appreciate yung dahil sa kanyang gawa. Balot ng kasamaan ang ating puso. Yun lang po. Balot ng kasamaan ng ating puso. Dapat daw ipalinis natin sa Panginoong Jesus ang ating puso upang makita natin ang kanyang kalulatian at ang kanyang mga gawa. Kaya hindi natin ma-appreciate ang kanyang mga gawa dahil sa balot ng kasamaan ang ating puso. Ulit lang.
Kumbaga yung mata may katarata, no? Hindi mo makita. Oo. Liwanag. Liwanag yan. Kailangan Kaya nung una, expectation na medyo Opo. Napakaganda po nung sinet. Mga kapatid, ito pong chapter po na ito, kung babalikan nyo yung verse 1, meron, ang pariseo po kasi dyan, sinisita po niya yung mga disipulo. Na yung mga disipulo mo, tawag dito, kumakain silang nakakamay. Marumi yan. Gas. Hindi yan, tawag dito, wala sa law, masama yan. Ibig sabihin, makasalanan yung ganyang gawa. Pero dito, sumagot ang ating Panginoong Jesus na hindi daw yung ipinapasok, kaya tawag dito, ang nagpaparumi sa tao, kundi yung sa kanyang puso. Doon sa bandang huli, nung binasa ni Pastor Nad, Kuya Nad, saan ba banda yun? Sa verse 21, for it is from within, out of a person's heart that evil thoughts come. So, nagagaling sa puso. So, sa verse 23, pakibasa po sa Tagalog. Uli, 23. verse 23. Sige pare. ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso. At Yun. dahil sa mga ito, ay nagiging marumi ang tao. Ayun. Dahil po sa nagagaling sa puso, hindi yung ipinapasok sa ating katawan ng nagpapasama. Kasi dun sa verse 18, pakibasa po ng verse 18. 18. Bata mo yan. Sige. Ikaw makasalamin ka, no? Sige, binasa. Yan. Sige. Pati ba naman kayo, hindi pa rin nakakaunawa o makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain na pinapasok niya sa kanyang bibig? Tama, di ba? Sa verse 19 para, diretso mo na. Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay dinudumi. Sa ganitong paraan ay pinapahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. Yun, no? So, kaya yung mga nagsasabi na pag itong ganitong pagkain ay nagkakasala ka, ito po yung pabasa po natin, ano? So, meron po kasi debate po yan, debate sa Biblia, kahit sa Bagong Tipan, may nabanggit po kasi about sa dugo. No? Halimbawa, yung natigis ang dugo, no? Dahil sa lumang tipan o yung practice kasi nung iba, talagang iniinom sila ng dugo kasama sa ritual o kasama sa kanilang lifestyle. At dahil alam naman natin na yung halimbawa sa isang hayop o sa isang tao, di ba, medically speaking, kapag para malaman mo kung may sakit yung isang tao, sa dugo mo i-check. No? Kumbaga sa pagkain, hindi advisable kasi nga kung may sakit man halimbawa yung hayop, so parang inaano mo yung sakit, no? Pero siyempre dahil alam naman natin na lahat ng pagkain ay malinis, wala hong itinuring ho na masama, no? Kung ang alam mo sa konsensya mo, sa puso mo, kasi ang kalaban dito, pwede kang magkasala sa iyong konsensya. Kung ang konsensya mo, dinidikta ka na wag mong kainin kasi nagkakasala ka sa conviction mo sa puso mo. No? So, yun lang po ang kailangan nating bantayan. Kung may conviction, wag. Alright? So, Siya, bali mo na kumain balik. ganun kasi hindi na. Lugi ka rin. Wala ang question. Bless you po. Tinaman. Subukan mo din Kasi ko yung pasa. Ay, wala natin yung malaki sisi. Subukan mo kaya pag-yakra. Ano tinaman? Galit sa Sige po, Brother Mario. Yes, una natin. Sige po. Timer starts now. Tayo sa Ipeso. 3:7. Yan. Sa pamunod. Chapter, sorry. 3. Chapter 3. Verse 7. 7. Kaganda ang loob ng Diyos pag ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkulin ito ay ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Dito po kasi ang nagsasalita rito ay si Pablo. Kumbaga, sinasabihan niya rito yung mga taga-Efeso na kung paano daw po siya naging disipulo o disciple ng ating Panginoon, na kung paano siya natutong mangaral at magpahayag ng kanyang salita o ng magandang balita ng kaligtasan. Kumbaga, tinuturuan niya rito ang mga taga-Efeso
na patuloy na tumanggap sa Kanya o sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga po, kumbaga dati kasi, di ba, alam po natin sa Kanya, sa salita po ng ating Panginoon, nabasa natin na si Pablo ay isang manunuligsa o sabihin po natin kalaban ng ating Panginoong Hesus dati. Kaya nga po nung siya ginawang disciple ng ating Panginoon o nung kumilala siya sa ating Panginoon ay natuto nga po siyang magpahayag ang salita ng ating pong Panginoon na ipahayag ang kaligtasan o magandang balita na patuloy na sabi nga ibinibigay niya sa mga taga-Efeso. Kumbaga siya ay nagiging halimbawa na kung paano siya binago ng ating Panginoon sa dati niyang buhay na nung siya nabubuhay pa na maging sabi ko nga na manuligsa ng kalaban ng ating Panginoon. Kaya nga po ito rin po ang naging bunga ng kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Tingnan po natin dito sa Efeso 2. Hindi, ano lang po natin. Hindi, pasok pa. Peta po kami. 2, so sa 2 yata to, tingnan ko lang. Ito, 2 Gs. Yan. Kung ano tayo ngayon, sabi nga, ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kumbaga dito ay sabi nga ang naging bunga sa kanyang buhay na may pahayag niya yung magagandang balita o magandang bagay na ginawa ng ating pong Panginoon sa kanyang buhay. Kumbaga binibigyan din niya rito na siya naging halimbawa sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang buhay. Na dati siyang kaaway, pero ngayon ay isa siyang masugid na apostolo, tagapagturo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat, 3 minutes lang. Salamat Brother Mario. So, kumbaga, yung pagkatawag kay Apostol Pablo talagang ginampanan niya. Yung pagkatawag sa kanya. At habang siya'y nabuhay, no? Ang sarap lang alalahan yung buhay ni Apostol Pablo. Marami tayong matututunan sa kanya. Mga kapatid, ang gusto ko pong share po sa inyo ay sa Isaiah 66. Nasa Jeremiah naman na po ako dito, pero babalik lang po ako sa Isaiah. Punta po ako sa Tagalog para 66. Oo. Verse 1. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Kaya anong klaseng buhay ang itatayo ninyo para sa akin? Ay, anong klaseng bahay? Sorry. Kaya anong klaseng bahay ang itatanim ninyo para sa akin? Saang lugar ninyo ako pagpapahingahin? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Binibigyang pansin ko ang mga taong mapagpakumbaba, nagsisisi at may takot sa aking mga salita. Pero ganito naman ang magiging trato ko sa mga taong sumusunod sa sarili nilang kagustuhan at nagagalak sa kanilang mga ginagawang kasuklam-suklam. Kung papatay sila ng baka para ihandog, okay na po ako doon. So, dito po, binigyang linaw lang po ng ating Panginoon na yung pong pagmamay-ari o trono ng Diyos ay hindi pwede siyang ikulong. No? At kung may halimbawa, alam mo yan, parang magmamalaki na na parang magpapatayo siya or ano man, no, hindi mo pwede, paano mo gagawin yon? Ang langit ang aking trono at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Kaya anong klaseng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? Saang lugar ninyo ako papapahingahin? Pero ang gusto ko pong bigyan pansin dito, Katekram, yung sa verse 2. Ito pong tatlo na gusto ko pong pagbulibulayan natin ng mabilis. Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Binibigyang pansin ko, kumbaga sa mata ng Panginoon, dito siya
Halimbawa, tawag dito, sa kung ba may halimbawa? Halimbawa po, bumibili po kayo ng isda sa palengke. Ano yung hinahanap ninyo na itsura nung isda para masabi nyo, ay, ito, bibiling ko. Merong visible, di ba? May kakaiba. Pag nakita mo yon, yung mata mo, doon talaga, ayan po. Pag nakita mo na parang malata na, itsurang hindi mo yan pipiliin. Dito sabi niya, binibigyang pansin ko ang mga taong, so gusto ba nating mapansin ng Diyos? Gusto ba nating ang biyaya at pabor ng Diyos ay sumaatin? Ito po yung gagawin natin. Binibigyang pansin ko ang mga taong mapagpakumbaba. No? Pangalawa, nagsisisi o may pagsisisi at may takot sa aking mga salita. Tatlong bagay. Ulit po, mapagpakumbaba o humility, humble. Number 2, contrite spirit, yung bang mayroong pagkilala ng kanyang kasalanan, yung kapag lumalapit siya sa Diyos, hindi siya yung mayabang na mapagmalaki sa Diyos, no? Kumbaga, andun yung kanyang pagsisisi sa kanyang puso at may takot sa kanyang salita, tremble at may word, may paggalang at may pagkilala sa salita po ng Panginoon. At napakaganda, yung pong pangatlo ay yun po yung pinapractice ho natin. Amen? Amen. Ginagalang ho natin. Tama po ba? Ginagalang natin ang salita ng Panginoon. Kumbaga, yun naman po yung pinagbubulayan po natin sa tuwing tayo po yung nag-aaral. And, ayun, yung pong una, kababaang humility at pagsisisi. Yun lang po, Katekram, sasabihin. Wala na.